ito may mga lakad ako na kailangan puntahan. So isa sa mga lakad na yun is pupunta ako ng school ko kasi merong seminar na kailangan puntahan. Eh di pupunta ako. Kailangan daw eh. Tapos katapos ko puntahan yung school ko, papalinis ko yung motor ko kasi medyo madumi siya. Kasi nung last na video ko, nagsubik kami. Eh di yung mga gamo-gamo na dun sa nandiyan sa headlights. So papalinis natin para hindi naman masyadong madumi. Tsaka yung gulong ko din medyo maalikabok na. Pero unahin muna natin yung school ko dahil kailangan yun eh. So maganda yung panahon ngayon, bukod eh makulimlim. Hindi tayo masyadong maiinitan. Naka-jacket pa mo ako ngayon. So kanina kasi nung lumabas ako, nakita nyo naman medyo mainit. So ngayon makulimlim naman, hindi na tayo masyadong maiinitan. Lalo na yung motor ko, kapag traffic, yung singaw niya sobrang init sa paa, nangangapawis-pawisan ako. Pero di naman masyado na mainit ngayon. Ito lang mahirap, bigat ng motor ko, baku pa. Papadaanin kaya na yan ng mga to. Please, please, please. Ayun lang, pinilit pa. Usok nyo naman guys, para kayong nag-iihaw ah. Usok na. Joke lang. Medyo traffic na dito, banda dito. Ay kumanan din siguro. Ito yung kagandahan kung saan ako banda nakatira. 5 minutes lang or basta mga less than 10 minutes. Ayan na, oh, may SM na. Tapos malapit pa sa school ko. So napaka-convenient kung saan kami area nakatira dito sa Pampanga talaga. Maraming nag-change ng lane ng di nagsisignal, no? Isa rin ako doon, di ba? Yun, no, nandito na tayo sa Angeles City. Singit lang ng konti at mainit, ayokong mag-stop-stop. Ayun, no, singit tayo dito. Tapos dito. Tapos dito. Problema lang dun yun sa malapit dun sa kung saan ako nag-aaral, eh maray traffic din dahil pumapasok yung mga estudyante. Pero wag naman sana. Ay Diyos ko po, ang sakit ng araw sa aking likod. Ayan na nga ba yung traffic na sinasabi ko eh. Ayan, no, traffic sa dulo. Oh my
papasok yung mga ibang estudyante na traffic. Dito minsan nagpa-park ako dyan, kaso puno yung parking ngayon eh. Kahit motor sigurado puno na. Yan, dyan nagpa-park yung mga estudyante dito sa Holy Angel. Tapos dito din ang bumababang mga estudyante galing sa jeep, kaya medyo matraffic. Tapos bottleneck din dito pag maraming kotse. Ay. Singit lang na singit. Kakaliwa ako dito eh. Ayan. Ayun. Medyo walang traffic dito sa part na to. Nasaan ka kuya? Ito na yung Santo Rosario Church. Ayun no. Ito yung daan na ginawa nilang bako-bako. Talagang gagaralgal ka dito. Ayan. Nakaliwa tayo dito. Tapos pagkatapos nun, kakanan tayo dito. Ito yung school ko guys, yung Holy Angel University. Yan, dyan ako nag-aaral. Siyempre sayang naman yung pagmumotor ko kung di ko ibibideo ko na lang. Yan o, ang daming estudyante dito. Pero ipapark ko tong motor ko dyan sa mall na yan, yung New Point Mall. Kasi di ka maaarawan dyan eh. Yung motor mo naka-safe lang. Medyo mahal nga lang kumpara sa mga ibang parking dito. Mas gusto ko na rin dahil safe yung motor. Tsaka makikita nyo mamaya na yung mga big bike dyan, separate siya ng parking sa kotse at sa mga small bikes. So parang talagang yun, mas madali mong mapapark, mas madali mong lalabas, tapos safe pa yung motor mo. Ang kaso lang kapag magpapark ka na dyan sa New Point, pag galing ka kung saan ako dumaan, iikutin mo pa siya paikot sa likod niya para mapuntahan mo yung paakyat sa parking niya. So iikot muna tayo. Ginagawa ko dito, inyo-neutral ko, tapos pipindutin ko yung rear brake para mapindot ko to. Lane guard. Tapos pulisan natin, syempre. Tapos front brake, primera, clutch, gas. Yun lang, medyo mahirap umakyat dito kung baguhan ka siguro nagmumotor, no? Kasi ang dami mong, kahit ako iniisip ko pa yung gagawin ko pag nakapark ako, ay pag nakatayo ako dun eh. Tapos ito yung sinasabi ko na separate yung parking ng big bike sa mga kotse at moped. So gawin lang natin, tabi lang natin ng konti, iurong ko na lang siya. Okay na yan. Yan, dito na tayo. Dapat ko na ng paurong para mamayang paalis tayo, madali na lang tayo palusot palabas. Pagkita ko lang muna sa inyo yung gamo-gamo na sinasabi ko. Ayan o, medyo di yata halata sa camera, pero meron din dito sa kanyang windshield, headlights. Tapos sigurado napasukan tong intake niya dito, no? Tapos meron din konti sa tapalodo. Nalagyan din nga yung helmet ko nung nagmotor ako sa Subic, pero nalinis na din. So mamaya pagkatapos natin magpalinis ng motor, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kinabit na piyesa dito, yung mga inalis sa stock. Although konti lang naman, pero papakita ko pa rin sa inyo. Tsaka kung ano yung mga gusto kong ilagay dito sa picture para abangan nyo na din kung gusto nyong abangan. Pero sa ngayon, pupunta muna tayo sa Holy Angel para do sa seminar nga na sinasabi ko, no? Lalakarin ko na lang, sana di mainit dahil naka-jacket ako.
So yun muna guys, balikan ko dito katapos ng seminar. Yun na, diba ang bilis lang. So di na ako makakapag-wash nito dahil padilim na at gusto kong makuha kung anong itsura ng motor para ma-video natin na maayos, no? So kung magpapawash pa ako, aabutan na lang tayo ng dilim. Ako na lang siguro mag-ano na ito, mag-wash na ito sa amin, no? 5:30 na eh. Bayaran lang natin yung parking. Magkano ate? Patayin ko muna. Maingay. 60. Ano po? Ay, di ako. Baka iba yun. Baka motor. Sige po, thank you. Kala ni ate ako yung naka-monthly dito na nagbi-big bike eh. Naka-big bike din siguro yan. Kakanan tayo, sige. Para makita natin yung traffic. Kung gaano ka-traffic pag may mga lumalabas na estudyante sa school ko. Joke lang pala, dapat di ko ginawa yun. Wait. Pinadaan data tayo. Pero kahit saan naman yung traffic dahil mag-aalas 6 na eh. So kailangan lang makahanap ako ng spot kung saan ko pwedeng i-video yung ating motor at mapakita sa video natin for today. Isa sa mahirap tungkol sa motor na to kapag traffic, dahil medyo para sa akin yung clutch niya ay masyadong matigas. Minsan mamumulikat ka, kaya neutral ko agad pag huminto eh. So mahirap siya sa traffic gawa ng mabigat na siya. Tapos yung clutch nga ay mahirap na isingit, mahirap pa i-drive. GG. Singit natin dito, singit lang na singit dapat eh, no? Pero pag di na kaya, wag natin isisingit. Nakakahiya, ang laki-laki ng motor mo, angas-angas mo, bigla kang tutumba sa kakasingit mo. Kaklase ko yung mga ina, di nila ako nakilala. Singit. Pag school zone, di ba bawal bumomba? May nagpapabomba ba? May narinig ako eh. Ayun lang, ang traffic. Sana bigla lumawag, no? Para di tayo mahirapan. Ka, ba't ganyan? Kawaw, delikado yan, nako. Nakatayo yung baby sa tuhod ng nanay niya habang nagmumotor. Kaibigan ko to pakilala ko yan, yung nakabiyos. Buti naman di masyadong traffic ngayon. Talaga stoplight lang talaga dito, kaya siyempre hinto yung mga kotse.
ba sinasabi kong biglang bulaga? Stop daw. Talagang minsan may encounter kang ganyan, yung mga biglang bulagang U-turn no? So kailangan medyo pag bumibirit ka, lalo na pag gantong rush hour, talagang dapat medyo pigil yung ano mo, yung pagbibirit mo, kasi di mo din masasabi yung mga biglang nag-U-turn na ganun Sa mga di nakakaalam, share ko lang dahil natutunan ko din to na hindi ko naiisip o nalalaman nung nagsisimula ako magmotor, na yung mga ganyan pala, yung mga parang white stripes sa gitna ng daan o yung mga yellow, basta yung pintura ng daan para i-guide yung mga kotse kung anong linya sila magmamaneho. Madulas pala yan, lalo na may nakikita kong mga na-aksidente, yung mga nagsa-sudden brake lang sa mga napasaktong nakagitna yung gulong nila, yun sumisemplang. Gawa ng madulas talaga yung mga yan, lalo na kapag syempre kapag umuulan mas madulas lalo yung mga yan. So ingat-ingat sa mga nagmumotor dyan. Kaya ganito ako, hindi ko lang kung tama ginagawa ko, pero ginagawa ko halimbawa ganyan, gusto ko sa medyo gitnang daan para mabilis ako makapag-switch ng lanes, yung motor ko medyo nakagilid, di ako gumugulong dun sa mismong pintura ng daan, o kung pupunta man ako alisin ko agad. Ayan yung sinasabi ko din. Kapag napapatagal akong nagka-clutch, namumulikat yung kamay ko. Minsan kasi kapag mabagal yung daloy ng traffic, di mo naman matututral yan. Ganda naman ng motor. Ride safe sabi niya yata no? Galing sumingit pa muna ni kuya Abot pa ba ako sa stoplight? Mukha naman tayo nga abot. Wala, ba't may tumatawid dyan? Delikado yan. Ay sakit din sa likod ng motor na to. Nandito na tayo sa Clark, kung saan medyo maluwag ang daan. Pero kita natin kahit paano marami pa ring mga kotse yung nandito no? Kala tayo dito natin ibibidyo ang ating motor para makita naman ninyo. Kung napanood yung last ko din video, dito kami dumaan nung papunta kami ng Subic. Naglobat yung aking GoPro. Naghanap din kasi ako ng pwesto para ma-video natin to bago dumilim or kahit madilim na, yung maliwanag na lugar na pwede.
Dito muna tayo tatambay sa may 7-Eleven. Ay, treats pala to. So, may treats dito para pampatubig lang, no? Be right back. Ayun, no. So, bumili muna ako ng piatos tsaka tubig. May nagwawas pa, so bumili ako ng piatos tsaka ng tubig. So, kung gusto nyo akong libre ng merienda, yan ang favorite ko na combo. So ngayon, nandito pa rin ako sa treats. Bumili lang ako saglit ng makakain. At dito ko na rin siguro ipapakita sa inyo kung ano yung mga nilagay na bago sa motor. Simulan natin dito sa harap. Ang binago lang naman dito is yung side mirror, pati yung kanyang windshield. O windshield tawag dito, diba? So kasi dati ito yung transparent yata yung stock nito. Tapos binilan din siya ng yung malaki dito na para maiwasan mo yung hangin, para yung hangin pataas. Pero ayoko yung masyadong malaki dahil gusto ko yung ganyan lang, oh. Diba? Sakto lang yan eh. Parang kahulma niya din yung mismong frame nung fairing nung sa harap. Tapos sa susunod na binago is itong side mirror dahil natumba na tong motor na to. Dahil sa sobrang bigat nga niya, no? So natumba. So hindi ganito yung stock niya. Yung stock nito is pure black. So ito yung replacement na binago. Kamukha pa siya nung stock. Meron lang siyang parang pattern na di naman totoong carbon to eh. Pero yan, yung sa stock kasi pure black siya. Dito meron siyang pattern na pang carbon kahit hindi siya. Yung problema lang nito is yung makita nyo medyo lustong. May tulos to side mirror ko dito. So kapag katulad nung nagsubik kami, medyo makaldag yung daan, gumagaral, umaalog-alog. So ito parang gumaganyan siya. So maya hinihila ko dun sa video na yun. Nakakat lang yata. Pero ang pinaka binago nito, naririnig nyo naman siguro mula kanina, is itong pipe nya. Hanggang doon sa catalytic. Alam ko kasi yung headers nito ay ano pa to, stock pa to. Pero wala nang makakat-delete na siya, wala na siyang catalytic. So Austin Racing tong pipe na to. At itong ZX14R pala ay dual exhaust siya. So yun lang yung mga kinabit sa motor na to at mga pinalitan. Wala namang kaming pinalit sa mga pyesa niya about sa performance. Talaga yung pinaka major lang is itong exhaust niya na kabilaan na Austin Racing. Ang gusto ko lang sana ma-order, may in-order ako nun sa online kaso parang hindi parang out of stock yata yung in-orderan ko. Gusto ko siyang bilan ng tail tidy na plate holder, lalo na madaling palitan to kasi kung makikita mo yung signal light niya is itong nandito na sa tail niya. So walang masyadong wiring, talagang yung tapalolo lang aalisin mo. Pero out of stock yung in-order ko, di dumating eh. So orderan natin ulit yan next time para yung angas naman. At siguro sa mga ilang taon na lang gusto kong bilan din ng quick shifter to, kasi kung makikita nyo, napapansin nyo doon sa mga video natin yung kinaklatch ko pa kapag nagigir, kinaklatch ko pa siya dito. So gusto ko din siya bilan ng quick shifter para smooth na lang yung ating pag-shift ng gear. So sa ngayon, kakain muna ako. At dumilim na din, buti nahanap ko to spot na to, walang masyadong tao no? At medyo maliwanag naman. Sana nakikita nyo pa yung mga nakikita ko. So kakain muna ako at babalikan ko kayo mamaya. Ayun o, kakatapos ko lang kumain at mag CR. At ngayon, time check 6:27, uuwi na po ako. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa lakad ko sa araw na ito. Singit tayong konti, pakonti-konti, konting-konti lang. Sa pagkakaalam ko, ito na yung huling traffic nitong buong biyahe na pag-uwi ko So,
Ayun, malapit na ako sa amin guys. Salamat at survive natin itong traffic na napakadami. At salamat dahil sinamahan ninyo ako sa araw ng aking puno ng lakad. So maraming salamat sa panonood ng ating video. At kung di pa kayo nakasubscribe, isubscribe nyo yan. Kung hindi, mamalasing kayo ng 30 days. Tinan nyo man. At pakilike na rin ang ating video. Maraming salamat sa panonood ulit. See you guys sa susunod na video natin. At wala pa akong kasing fix na schedule sa pagbibideo. So maraming salamat. Paalam mga kaibigan.